Umaga pa lang ay abala si Irene sa paggawa ng kanyang sariling ingredients para sa kanyang tinapay. Naging mas maaga ang pagbubukas niya ng bake shop dahil na rin sa dami ng customer na naghihintay sa kanila. Maging ang taga-ibang lugar ay masaya ring naghihintay sa kanilang pagbubukas. Ma'am Irene, handa na ang bagels, ngumiti si Feli. Paano ang mga croissant? Tanong ni Irene. Maging ang mga toppings para doon. Handa na rin po, ma'am, nakangiting sabi ni Feli. Ito na ang naging trabaho ni Irene sa loob ng maraming taon na wala siya sa modeling dahil na rin sa nakaraan na ayaw na niyang balikan. Ni hindi na tumuloy pa ang dalaga sa pagiging modelo at umalis na rin siya sa poder ng kanyang ina na ngayon ay masaya na sa piling ng kanyang bagong anak at asawa. Welcome to Heaven Bake Shop! Narinig ni Irene ang kanyang mga waitress na binabati ang bawat pumapasok. Have a nice day, sir and ma'am. Abala si Irene sa kanyang ginagawa kaya naman siya na rin ang tumao sa kusina habang may ginagawa pa ang iba. Ngumiti si Irene habang inaalagaan ang mga customer nila, ngunit natigilan siya nang makita ang pamilyar na lalaki. Tinignan niya yon at napasinghap nang makita si Dylan, isa ring modelo at kilalang businessman. Ma'am, may aksidente pong nangyari, sabi ni Feli. Bakit? Nawala ang tingin niya kay Dylan at napunta sa kanyang kaibigan. Natapon po kasi yung drinks ng table 12 at nagkasagutan po si Leonora at ang babaeng customer po. Pati si Sir Dylan ganun din. Kinakabahan na sabi ni Feli. Sige, ako nang bahala. Ngumiti si Irene. Kumalma ka lang dyan. Tinapik ng dalaga ang balikat ng kaibigan at agad na hinubad ang apron. Marahan siyang naglakad papunta sa tamang table at nakita nga niya na natapunan ang babaeng model at si Dylan naman ay nagkaroon ng mansya sa ibabang bahagi ng damit. Kumuha agad ng tissue si Irene at mabilis na inabot sa binata na nag-angat ng tingin sa kanya habang nakakunot ang noo nito. Basain mo muna at matatanggal ang stain yan, paliwanag ni Irene at inabot ang tissue. Tinignan ng dalaga ang mga tao sa table. Pwede ko bang malaman at bakit nyo sinisigawan ang tauhan ko? Ang babae ang sumagot. Kasi naman napaka-stupid ng mga tao mo. Hindi marunong tumingin sa dinadaanan niya at hindi pa marunong humingi ng sorry. Gumawa pa ng stupid na dahilan na pinahatid siya at na-outbalance pa. Kunot ang noo ni Irene at agad na tinignan ang babae. Pero hindi ibig sabihin nun ay pwede mong sigaw-sigawan ng tauhan ko sa paraan na gusto mo. Pwede mong pagsabihan, oo. Pwede mo siyang pagalitan, oo. Pero hindi mo siya pwedeng sigawan dahil hindi naman ikaw ang nagpapasahod. Naiintindihan mo? Napanganga ang babae at hindi makapaniwala na napatingin kay Irene. Sinasabi mo bang mali ako? Tinatama ko lang ang sinabi mo, miss. Ngumiti si Irene at tinignan si Dylan na mukhang nakuha ang atensyon dahil sa kanya. Papalitan ko ang drinks at tinapay. It's all on me. Tumawa ang babae. Hindi na. Nawala na ako ng ganong kumain dahil sa shop na to. Ni hindi marunong mag-hold ng accountability at ang tauhan pa ang kakampihan sa maling nagawa. Napailing pa ang babae. Tara na, Dylan. Ngumiti si Irene. Ayaw niya sa lahat ay nakikipagtalo sa tanga, pero exemption ng babaeng modelo na ito sa kanya. Gusto mo bang lumuhod kami sa'yo para lang mapatawad mo kami? Tumawa ang dalaga. That's enough. Mahinahon na sabi ni Dylan. Ellie, papalitan nila ang drinks. Hindi mo kailangan pang gumawa ng eskandalo. Tiningnan ng binata si Irene. Are you a model too? Hindi sumagot si Irene at nanatiling nakatingin sa kanya. Ihahanda ko ang drinks niyong apat.
Nanliit ang mga mata ni Dylan at tiningnan ang paalis na si Irene. Umupo sila ulit at napailing siya dahil sa ilang saglit na nagustuhan niyang pagsagot ng dalaga sa kanila. Matapang at hindi kailanman nagpapaabuso sa iba. Pamilyar ang mukha niya, sabi ni Earl. Parang nakita ko na siya sa magazine dati. Hindi ko lang matandaan ang pangalan niya. Same, sagot ni Dylan. Parang nagkita na nga kami. Nakuha niya ang atensyon ko. Ngayon. I'm quite intimidated, bulong ni Ellie habang inaayos ang kanyang buhok. Bumalik agad si Irene at mabilis na nilapag ang mga orders nila. Mabilis rin siyang umalis dahil nawala ang mood niya sa araw na yon. Ngunit hindi niya maalis ang kaba na nararamdaman niya dahil parang kilala siya ng mga ito. Huminga ng malalim si Irene at mabilis na inasikaso ang mga pagkain sa island counter habang iniisip ang mukha ni Dylan. Model ka ba dati, ma'am? Kilalang-kilala ka ng ibang customer natin eh, sabi ni Feli. Ngumiti si Irene. Yes, Feli. Modelo rin ako dati pero matagal nang huminto dahil sa masalimuot na nangyari sa akin. Dahilan para masira ang karir ko. Nakakalungkot naman po yun, ma'am. Ang ganda niyo kaya. Ang sexy pa ng katawan at halata sa postura na modelo ka. Ngumiti si Feli. Ipagpatuloy niyo po sana ang pagiging modelo at boses ng mga hindi marunong lumaban. Napangiti doon si Irene at sana nga ay bumalik na sa dati ang lahat. You're Irene from the model industry, right? Napatingin si Irene kay Dylan na nasa harapan niya na pala. Hindi niya inaasahan ang biglaan nitong pagsasalita, ngunit mas nakakagulat na talagang kilala siya nito. Napalunok ang dalaga at hindi sumagot dahil ayaw niyang malaman ng iba ang nangyari sa kanya dahil sa tindi ng pagpapahiya sa kanya. Anong order mo, sir? Tanong ni Irene. Ngumiti si Dylan at kumuha ng tissue. Silence means yes. Bumuntong hininga si Irene at kalmadong tiningnan si Dylan. Ano ngayon kung modelo ako? May magagawa ka ba para dun? Wala, pero gusto ko lang ring isatisfy yung sarili ko na kilala nga kita. Ngumiti si Dylan. I'm a huge fan, Irene. Nawala ka kaya hindi na rin ako nagmodelo at madalang na rin ako sa fashion event. Although, ikaw pa rin ang ambassador ng ilang clothing brands. Natigilan si Irene dahil sa tagal niyang nawala at nagtago ay hindi niya na alam pa ang mga nangyayari sa trabaho niya. Niwala na siyang contact sa kanyang manager na hindi niya na rin alam kung nandyan pa ba. Nakuha noon ang atensyon ni Irene. Ngunit hindi niya pinahalata. Dahil ayaw na niyang ma-involve pa doon. Matagal na akong huminto, sabi ni Irene, habang inaayos ang box ng cookies para kay Dylan. Maganda na rin naman ang buhay ko, kaya hindi na rin ako babalik. Kung ano man ang dahilan, sana magbalik ka pa rin. Tumango si Dylan at kinuha ang box ng cookies. Walang kulay ang model industry kung walang highest paid model at boses ng karamihan. Natawa si Irene. Sana nga. Salamat sa pagbili. Baka kailanganin ko rin to sa kumpanya namin dahil malapit lang naman palang building namin dito. Ngumiti si Dylan. Nice meeting you. Tumango si Irene at ngumiti. Nice meeting you, sir. Sa araw na yon ay inasikaso naman ni Irene ang mga order from online. Naging abala nga ang lahat at kaliwat kanan na rin ang pag-aasikaso ng dalaga. Nakatanggap rin siya ng iba't ibang tawag at dumagsa rin ang mga tao sa shop niya. Ma'am Irene, gusto raw po ni Sir Dylan na ikaw na ang maghatid sa building nila ng pagkain. Gusto raw po kayong makilala ng ibang empleyado na baka gustong mag-franchise. Ngumiti si Feli.
Talaga? Gulat na tanong ni Irene. Opo. Opportunity na rin po ito, nakangiting sabi ni Feli. Tumungo si Irene at agad na tinanggal ang apron niya. Ang tanging suot niya na lang ay checkered polo at isang fitted jeans. Tinali niya lang ang kanyang buhok at agad na dinala ang 6 na kahon ng cookies at slice cake. Una na ako, Feli, kumaway si Irene at sumakay sa kotse niya na tanging natira sa kanya. Sige po ma'am, ingat. Ngumiti si Feli. Hindi kalayuan ang building kaya mabilis na nakarating doon si Irene at para maiwasan ang anumang gulo ay nagsuot siya ng cap at salamin. Mabilis siyang bumaba at agad na pumasok sa loob ng building at diretso ang pasok sa elevator papunta sa tamang floor ng opisina mismo ni Dylan. Huminga siya ng malalim at agad na lumabas ng tumunog ang elevator. Nasaan ang opisina ni Mr. Dylan? Tanong ni Irene. Right side lang po, miss. Diretso lang po kayo, then may makikita po kayong pangalan niya sa gilid. Ngumiti ng babae. Thanks, ngumiti si Irene. Naglakad si Irene at mabilis na nahanap ang opisina ni Dylan. Kumatok muna siya bago binuksan ang pinto at naabutan na nandoon ang binata na nagbabasa ng magazine. Mabilis na nilagay ni Irene ang mga box sa lamesa nito na walang laman, dahilan para mag-angat ng tingin ang binata. Oh, you're here. Sorry, nabisi lang sa pagbabasa. Natawa si Dylan at agad na nilapag ang magazine. Kakarating ko lang naman at babalik na rin ako, sabi ni Irene at tinuro ang pintuan. Tumango si Dylan at agad na nag-send ng pera sa bank account ng bake shop. Sure, thanks. Ngumiti lang si Irene at agad na nagpaalam dahil may emergency sa kanyang bake shop. Mabilis siyang umalis at agad na tumakbo, ngunit nabangga siya ng isang lalaki. Dahilan para matanggal ang cap at ang salamin niya. Napasinghap ang mga tao at gulat nang makita kung sino talaga siya. Oh my God, sabi ng isang babae. The famous Irene. Oh God, nandito siya for Sir Dylan? Siya ba yung modelo na may scandal? Sabi ng isang babae. Oo, siya nga. Tumawa pa ang babae. Siya nga ang modelo na hindi na nakabalik dahil sa issue. Kinagat ni Irene ang kanyang labi at mabilis na kinuha ang kanyang cap at ang kanyang salamin. Mabilis siyang naglakad, ngunit hinarangan siya ng mga empleyado para kumuha ng pictures niya dahilan para mapatakip siya ng muka. Let me go, sabi ni Irene. Picture please, sabi ng babae at tumawa. Nandito ang famous na si Irene. Nagtagis ang panga niya, ngunit kung gagawa siya ng eksena, ay baka mas lalo pang lumala ang mga issue niya noon na hindi niya naman kasalanan. Agad niyang tiningnan ang babae na nakangisi sa kanya at literal na ayaw ng babae sa kanya. Alis, mariing sabi ni Irene sa kanya. Ayoko nga, tumawa ang babae. Anong feeling maging relevant ulit, Miss Irene? Hindi ka nakakatuwa, sagot ni Irene. At kapag nakita kita ulit dito, sisiguraduhin kung wala ka ng trabaho. Oh, I'm scared. Paungol na sabi ng babae at tiningnan siya. Mabilis na nahati ang ilan sa mga empleyado nang biglang dumating si Dylan na naglalakad habang nagtatagis ang kanyang panga. Mabilis niyang hinubad ang jacket niya at nilagay kay Irene na nakikipagtitigan sa babae na napawi ang ngisi. Get out! Umalingaw-ngaw ang malamig na boses ni Dylan. Sir, sabi ng babae. I said, get out. Puno ng diin ang boses ni Dylan, or you will be fired. Takot na napaatras ang babae at agad na umalis si Dylan at Irene sa grupo ng mga tao. Nakahinga ng maluwag ang dalaga at inayos ang kanyang damit.
Tinignan niya ang sarili sa salamin sa elevator at napailing na lang. Hindi na siya uulit pa. Never. Nagpapasalamat pa rin si Irene na walang lumabas na picture o video na nakikipagsagutan sa babae sa kumpanya. Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang trabaho dahil mas dumami pa ang bumili sa kanyang bake shop. Puno ng tao ang kanyang shop, kaya naman mabilis ang kilos nila ng kanyang mga tauhan. May naghahanap po sa'yo, sabi ni Feli. Sino raw? Tanong ng abala na si Irene sa pag-aasikaso ng mga juice ng customer. Mamita raw po ang sabi niya, nagtatakang sagot ni Feli. Natigilan sila at napatingin sa gilid nang makita ang kanyang baklang manager na naghihintay sa kanya. Napalunok siya at mabilis na tumango sa kaibigan at inalis ang apron. Marahan na naglakad si Irene papunta sa table at tiningnan ang kanyang manager. Bakit mo ako hinahanap? Tanong ni Irene. Kumusta ka? Tanong ni Mamita. Narinig kong pinagkaguluhan ka sa kumpanya ni Dylan ha. Sinabi ni Dylan? Nangunot ang noo ni Irene. Hindi. Nalaman ko lang rin sa source ko. Bumuntong hininga si Mamita. Nandito nga ako kasi gusto kang makausap ng isang luxury clothing brand at ng isang luxury accessories brand. Gusto ka nilang kuning model. Akala ko ba hindi na nila ako kukunin? Akala ko ba si Micaela? Tanong ni Irene. Tumawa si Mamita. Ayaw nila sa stepsister mo at ayaw nilang katrabaho ang magaling na si Micaela dahil masyadong mapili. Napailing na lang si Irene, ngunit nakakatuwa lang na naaalala pa rin siya ng mga taong tinulungan niya noon at mga taong hindi umalis sa tabi niya regardless sa kung ano man ang nangyari sa kanya. Maya-maya ay nilabas ni Mamita ang isang envelope na naglalaman ng invitation sa magkaibang event pero dahil si Irene ang susubok ay pinagsama na nila ang event sa iisang lugar. They also invited you tonight. Nakahanda na rin ang susuotin mo dahil sila ang nag-sponsor sa'yo. Ngumiti si Mamita. Alam kong wala ka na sa model industry at mas pinili mo ang ganitong buhay. Pero hindi mo maalis sa mga tao na ikaw pa rin ang nagbuhat sa kanila. Nag-aalala ako. Ngumiti si Irene. Hindi dahil sa ayoko pero nag-aalala ako. Iha, hinawakan ni Mamita ang kamay niya. Matagal na ang bagay na yun. At kung may isang tao mang mag-ungkat ng mga yun ay alam mo na kung sino. This is your beginning, okay? Ngumiti pa ito. Hihintayin kita mamaya. Tumango si Irene. Thank you, Mamita. Napatayo si Dylan nang makita si Irene sa entrance habang suot nito ang isang navy blue halter neck style evening dress. Lahat ay nasa dalaga ang tingin dahil napakaganda nito sa suot at ang mga alahas nito ay bumagay sa kanyang maputing balat. Hindi maalis ni Dylan ang kanyang mga mata kay Irene na dahan-dahan na naglalakad papunta sa kanilang table. Dahil nandun ang manager nilang si Mamita. Pumunta ka, nakangiting sabi ni Mamita. Akala ko talaga hindi ka napupunta eh. Pwede ba naman yun? Ngumiti si Irene. Ikaw ang nagsabi kaya talagang pupunta ako dito. Napalunok si Dylan dahil halos hindi na siya makahinga. Lalo pat naagaw ng atensyon niya ang kagandahan ni Irene. Nagsimula ang event na magkatabi sila ng dalaga at halatang sanay na ito sa camera at pakiramdam ni Dylan ay nangangamba na ang mga modelo na bullies dahil nandito na si Irene. Palihim na ngumisi si Dylan at agad na nakinig. Let us all welcome our future ambassador, Irene Poblacion. She's wearing our accessories as well as our best dress,
sabi ng CEO ng mamahalin na damit at alahas. Inalalayan ni Dylan si Irene nang ngumiti sa kanya, kaya yumukod ang binata at mabilis na hinatid ang dalaga sa stage. Lahat ng tao ay nakatingin kay Irene. Ngunit mas kapansin-pansin ang pagtitig ng mga magulang ni Irene, lalo na si Micaela, na gulat na napatingin sa dalaga na nasa stage. Titig na titig ka, natatawang sabi ni Uno. Hindi kaya, natawa si Dylan at napailing. Masaya lang ako na bumalik na siya. Talaga bang masaya ka dahil nagbalik na ang taong nirerespeto mo at hinahangaan mo? O masaya ka kasi pwede mo na siyang ligawan ulit? Ngumisi si Uno. Shut up, Uno. Ngumisi si Dylan. She's adjusting at kalaunan ay baka hindi na naman siya bumalik kaya kailangan niya pa ng space. Sa gabi na yon ay silang dalawa ni Irene ang magkasama. Nagtatawanan silang dalawa nang bigla na lang lumapit si Micaela. Well, the famous Irene is here. Tumawa si Micaela. Anong pakiramdam na isa ka na naman sa mga usap-usapan? Tinignan ni Irene ang kanyang stepsister. Wala ako sa mood para makipag-usap sa'yo. Ako meron. Ngumiti si Micaela. Akala ko ba nagpapahinga ka at aalis ka sa modeling industry? Ano ang lahat ng yun? Purong kaplastikan? Come on. Natawa ng kaunti si Irene at ngumisi. Huwag mo naman akong gawing salamin mo, Micaela. Hindi tayo magkamukha at mas lalong hindi ko ugali ang ugali mo. Tiningnan ni Dylan si Irene at mas lalo lamang siyang namamangha dahil kahit kailan ay palaban talaga ang dalaga. Isa pang dalaga sa mga nirerespeto ng industriya, ngunit dahil lang doon ay nawala na lang ito bigla. How dare you? Lumapit si Micaela, ngunit agad ring humarang si Dylan para matigilan ng dalaga. Umalis ka, Dylan. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng babaeng to. You gained a lot of supporters. Don't ruin it. I don't care, Micaela. Hindi mo ba alam na nasa isa kang event at ang ambassador ang pinaka-importante sa lahat? Seryosong sabi ni Dylan. Kapag nalaman nilang sinisiraan mo ang ambassador, pwede kang makulong, Micaela. Ayaw mo naman siguro nun, hindi ba? Ngumisi sa likod si Irene at nagtaas ng kilay habang nakatingin kay Micaela na nagtatagis ang panga ngunit wala ring masabi. There's no room for you here, Micaela. Seryosong sabi ni Irene. What is mine belongs to me. Kung hindi sa'yo ay wag mong kunin. Lahat sila malalaman ng baho na tinatago mo. Gigil na sabi ni Micaela at sinaway agad siya ni Dylan. Go ahead, kalmadong sabi ni Irene. Kaya kong lumaban. Ngumiti pa ang dalaga at kumapit sa braso ni Dylan. Huwag nating sayangin ang oras natin dito, Dylan. Ilang araw ang nakalipas ay sunod-sunod ang trabaho ni Irene, pero madalas niyang tinatanggihan ng iba. Gusto niyang maging mas maingat sa mga galaw niya, lalo pat alam niyang may gagawin si Micaela na hindi niya gusto o pwedeng makasira sa kanyang trabaho at empleyado. Cheers! Sigaw ni Mamita. Tinaas nila ang kanya-kanyang baso at sabay-sabay silang uminom ng alak. Sa bar sila ngayon at nag-iinuman dahil sa natapos nilang project kasama si Irene. Ngayon na lang ulit nakapunta ang dalaga sa bar at katulad dati, nasa VIP room sila na may mga babasaging salamin na nasa paligid nila para makita ang mga tao na nasa ibaba. Grabe ang pagod natin doon. Mabuti na lang na-visualize agad ni Irene ang mangyayari kaya madali na lang. Nakangising sabi ni Daniela. Indeed a professional model. Ngumiti naman si Clark. Natawa si Irene at nahihiyang ngumiti. Madali lang hanapan ng pose ang bawat alahas kaya naman madali lang rin dahil modelo tayong lahat. Ang humble mo naman. Natatawang bulong ni Dylan
habang ang mga kamay ay nasa sandalan ng sofa. Ilang araw na rin ang nakalipas ay madalas ang pagsasama nila ni Dylan at madalas ay tambay na ito sa bake shop niya. Hindi alam ng dalaga kung normal pa ba ito o baka sadyang komportable lang sila sa isa't isa dahil pareho sila ng trabaho. Ganun pa man ay nag-iingat pa rin si Irene dahil alam niya kung gaano kabagsik ang mga tao sa issue na hindi naman dapat gawing big deal. Ano na bang status niyo ni Irene? Tanong ni Clark kay Dylan. We're friends. Ngumiti si Dylan at umayos ng upo ng sumandal sa kanya si Irene habang nakikipag-usap. Friends ba yan? Sabi naman ni Ellie at tinuro ang braso niya. You're joking, Dylan. Ngumisi na lang ang binata. Friends nga. Sa gabing yon ay nagsayawan sila sa ibaba at hawak ni Dylan ang bewang ni Irene na sumasayaw. Parang na-miss ng dalaga ang ganitong event. Kaya naman, hinayaan niya ang sarili na mag-enjoy at the same time, mag-ingat. Sumayaw sila ni Dylan at nang dumugi na sila ng mga tao, ay agad silang bumalik. Masaya ka? Mahinang tanong ni Dylan. Oo naman. Namiss ko ang ganitong okasyon dahil madalas nasa bake shop lang ako at nag-aasikaso ng customer. Nakangiting sabi ni Irene. Masaya akong kahit paano bumalik ka na sa modeling. Kalmadong sabi ni Dylan at nilagay ang braso sa sandalan at otomatiko naman na sumandal doon ng dalaga. Kaya mukhang nakayakap siya kay Irene. Well, unti-unti lang kasi nag-iingat pa ako. Natawa si Irene. Hindi ka pa ba lasing? Ako medyo nahihilo na . Hindi pa. Kailangan pa kitang bantayan. Ngumisi si Dylan. Interesado ka ba sa akin? Seryosong tanong ni Irene at nilingon ng binata. Maybe. Tumawa si Dylan at pinaglaruan ng alak. Wala silang pakialam sa mga kasama na may kanya-kanya ng ginagawa. O baka, oo. Napailing si Irene dahil halata naman sa binata at halata na rin naman na close silang dalawa kung tuksuhin sila ng mga kasama. Tinignan ni Irene si Dylan na nakatingin sa kanya at ilang layo lang ang pagitan ng mga mukha nila. Bumaba ang tingin ng binata sa kanyang labi. At ganun rin si Irene bago nagtago sa liig ni Dylan. Bakit ka interesado sa akin? Tanong ni Irene habang nagtatago sa liig ng binata. Hinahangaan kita at nirerespeto. Ngumisi si Dylan at bumaba ang kanyang kamay sa bewang ng dalaga. Matagal na tayong magkasama sa management kaya naman nakikita ko ang mga galaw mo. Somehow, I admired you. Tumango si Irene at umalis sa liig ni Dylan. At tinatigan niya ng husto ang binata. Alam mo, ngayon lang ako naging komportable sa lalaki. Noon, iniiwasan ko dahil mas gusto kong sa mga babae lumapit. Boys are too harsh and mean. Ngumisi lang si Dylan. Then try me. Ilang minuto ang nakalipas ay tumayo si Irene at pumunta sa banyo na nasa loob lang rin ng kanilang room. Tinawanan niya ang mga kasama na natutulog na sa kanilang upuan at ang manager niya na may kaharutan na naman. Napailing si Irene at agad na naghilamos sa banyo at mabilis na naglagay ng lipstick. Ngunit natigilan siya nang pumasok si Dylan at agad na lumapit sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Irene. Medyo lasing na ang kanyang boses at nahihilo na rin siya. Can I sleep with you tonight? Tanong ni Dylan. Ngumisi si Irene. Wala ka bang bahay? Natawa si Dylan at sumandal sa sink. Well, nakalimutan ko na kung saan ang bahay ko . Tumawa si Irene at maya-maya ay seryosong tiningnan ang binata. Tinagilid niya ang ulo at mabilis na hinawakan si Dylan sa leeg dahilan para matitig ang binata sa kanya at hinawakan ang kanyang bewang.
Matagal na niyang napapansin si Dylan at ang labi nito. At gusto ni Irene na matikman man lang at maramdaman kung paano halikan ng isa sa pinakagwapong modelo sa kanila. O baka dala lang ng kanyang kalasingan. "You wanna kiss me?" Tanong ni Dylan at nagtaas ng kilay. "Gusto ko." Sagot ni Irene at humakbang sa pagitan ng mga hita ni Dylan na magkakrus. Tiningnan niya ang mga mata nito. "Pwede ba?" Kinagat ni Dylan ang labi at namumungay ang mga matang napatingin sa dalaga. Sure." Mabilis na hinila ni Dylan ang batok ni Irene at agad na nagpalitan ng halik sa isa't isa. Tumigil rin si Irene, ngunit agad na pinagpalit ng binata ang pwesto nilang dalawa. Kinarga ni Dylan si Irene at pinaupo sa sink at doon nila pinagpatuloy ang kaninang ginagawa at ganun nga ang nangyari sa gabi nilang dalawa. "Umuwi na tayo," natawa si Dylan at marahang inayos ang dress ni Irene. Kinagat ni Irene ang labi at inayos ang kanyang buhok. "Uuwi na?" Tumango si Dylan at marahang inayos ang buhok ng dalaga at agad na binaba sa sink. "Bago pa ako hindi makapagpigil, Irene. I want you so bad but I respect you." Ngumiti si Irene. "Thanks, Dylan. It means so much to me." Niyakap nito ang binata at tumawa at hinalikan ng balikat niya. Ilang linggo ang nakalipas ay naging usap-usapan sina Irene at Dylan dahil na rin sa lagi silang magkasama at panay rin ang pagbubuo ng usapin ang mga tao. Hinayaan lang ng dalaga ang mga naging usapin pero patuloy pa rin siyang nag-iingat dahil ayaw niyang pati si Dylan ay madamay pa. Wala naman silang magagawa kung malaman nila kung may relasyon tayo o hindi. Natawa si Dylan habang pinapanood si Irene na maghanda sa pagbubukas ng bake shop. "Hahayaan natin silang mag-isip?" Ngumisi si Irene. "Ano ba tayo?" Tanong ni Dylan. Napatingin ng dalaga at nakakalokang ngumisi kay Dylan. "Hulaan mo." Natawa na lang si Dylan at hinalikan ng tungki ng ilong ng dalaga na natawa. Ilang sandali nga ay dumagsana ang mga tao, kaya naman maski ang binata ay tumayo na para magsuot ng apron at tumulong. Natawa na lang si Irene dahil maski ang mga matatanda ay nahumaling na yata sa binata na simpleng may hawak na ballpen at papel. "Ang sipag naman ng boyfriend mo, ma'am," natatawang sabi ni Helen. "Hayaan mo para mabilis na pagod at umuwi na," sagot naman ni Irene. "Siguro kailangan na natin mag-extend pa ng lamesa at mga upuan sa labas, no?" "Opo, mukhang kailangan na nga natin," tumango si Helen. Naging abala ang araw ni Irene at napagod rin siya sa kakaikot dahil sa pabalik-balik na customer. Ngumiti lang ang dalaga sa bawat order ng mga ito at kay Dylan na naglilinis ng lamesa ng mga umalis na customer. Napawi nga lang ang ngiti niya nang makita si Micaela na papasok sa loob. "Oh, ito palang bake shop ng aking stepsister, ha?" Nakangiting sabi ni Micaela na umagaw sa atensyon ng karamihan. "Micaela, ayoko ng gulo," mahinahon na sabi ni Irene. "Huwag kang mag-alala at hindi naman ako manggugulo. Nandito ako para suportahan ka at ang business mo." Napatingin si Micaela kay Dylan. "Dylan, what are you doing?" Bumuntong hininga si Dylan. "Ayaw namin ng gulo, Micaela. Maraming tao at isa pa, abala kaming lahat." Tumawa si Micaela. "Bakit ba natatakot kayo nandito ako?" Nanlaki ang mga mata ni Micaela at natawa na naman. "Oh, dahil ba ayaw mong masira sa maraming tao, Irene? Kaya mo ko pinapaalis kasi ayaw mong masira ka sa mga loyal customer mo?" Hindi nakapagsalita si Irene at nanatili ang tingin kay Micaela na may nakakalokong ngisi sa labi nito. Hindi niya alam kung anong tumatakbo sa utak nito.
Ngunit natatakot siya sa posibilidad na dito gawin ng dalaga ang nais nito. Huminga ng malalim si Irene at agad na nilakasan ng loob para makaisip ng ipang tatapat sa stepsister. Huwag mo akong tinatakot, Micaela. Abala kaming lahat dito at kung gusto mong umupo at pumunta dito para suportahan ako, be my guest. Kalmadong sabi ni Irene. Ngumisi si Micaela. Ayoko na pala, busog na kasi ako. Nanliit ang mga mata ni Irene. Nakikiusap ako. Umalis ka na at baka. Ngunit doon siya natigilan nang tumunog ang kanyang cellphone kaya mabilis na yung kinuha at agad na pinindot. Tila nabuhusan ng tubig si Irene nang makita ang mga larawan ng kanyang scandal kasama ang iba't ibang lalaki na hindi niya alam paano at saan nangyari. Ang iba naman ay nakahiga siya at kayakap ang isang lalaki na hindi niya na maalala kung paano nangyari at saan. One push, Irene. Kakalat ang mga yan sa tao dito sa buong shop mo. I'm not that cruel enough but I can give warnings. Ngumiti si Micaela. Bakit mo to ginagawa? Nanginginig ang mga kamay ni Irene habang nakatingin kay Micaela. Ang pagtitimpi niya ay napigtas na at ang kakarampot na pasensya niya ay hindi na mabilang pa. Ano bang kailangan mo sa akin, Micaela? Nasa iyo ng pamilya ko. Ano pa bang kulang? Leave the model industry. Left being the ambassador of every brand. Micaela, saway ni Dylan. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam ang proseso na gagawin niya kung sakali man natanggalin niya ang sarili niya. Shut up, Dylan, sigaw ni Micaela. Dahilan para magulat ang mga tao. Or I will push this. Hindi alam ni Irene ang gagawin. At kung papayag naman siya sa gusto nito, ay baka nga tuluyan ng mawala ang lahat sa kanya. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata at tiningnan si Dylan na nakatingin sa kanya at panay ang iling. Ano, Irene? Nagmamatigas ka pa rin? Tumawa si Micaela at hinawakan ng cellphone. Gusto mo talagang malaman ng mga tao kung gaano ka kalandi at kung gaano ka kakate at gusto mo talagang malaman nila na isa kang bayarang modelo? Tama na, sigaw ni Irene. Mabilis siyang naglakad kay Micaela at agad na sinampal ang babae sa magkabilang pisngi na hindi nito inaasahan. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Wala rin akong pakialam sa kung anong gagawin mo. Dahil alam naman nating dalawa ang totoo. Tumawa si Micaela at hinawakan ng kanyang cellphone. You left me with no choice, Irene. You deserve that. Mabilis na tumunog ang kanya-kanyang cellphone ng mga tao at hindi nga siya nagkamali sa mga reaksyon ng mga tao. Nagtagis lalo ang kanyang panga at nanatiling nakatayo. Niwalang luha sa kanyang mga mata habang nakatingin sa nakangising si Micaela. Nanatili siyang nakatitig sa dalaga na walang takot o kabaman lang sa kanyang mga mata. At doon napawi ang ngiti ni Micaela. Are you happy? Tanong ni Irene. Yes, Irene. Tumawa si Micaela. At tiningnan ang mga tao na nakatitig sa kanilang dalawa. I can see the hate, Irene. Anong gagawin mo ngayon? Magtatago? Lilipad sa ibang lugar? Hindi. Ngumisi si Irene. Lalaban ako sa mga kagaya mong hindi patas lumaban. Maghintay ka lang. Maghintay ka. Punong-puno ng sunod-sunod na katok ang kanyang condo unit, ngunit nanatiling nakatulala si Irene sa kawalan. Ilang araw na nga ba siyang ganito pagkatapos ng nangyari sa kanyang bake shop at lahat ng pinaghirapan niya ay nawala na lang bigla. Ilang araw na siyang nakatulala ngunit hindi naman umiiyak dahil pakiramdam ni Irene ay wala ng luha pang mailalabas sa kanyang mga mata. Irene! Sigaw ni Mamita sa labas ng pintuan.
Buksan mo naman tong pinto. Nag-aalala na kami sa'yo. Nanatili sa pagkatok si Mamita sa labas. Hindi yun pinansin ni Irene. Akala niya ay hindi siya magiging apektado, ngunit sa paglipas ng mga araw ay pakiramdam niya isa siyang basura. She knows for the fact that she was drugged that night. Alam niya ang nangyari ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Maging ang kanyang sariling nanay. Huminga ng malalim si Irene at hindi pinansin pa ang tawag at text ni Dylan sa kanyang cellphone. Irene, sigaw ni Ellie sa labas. Irene, open the damn door and let us in. Padabog na kinatok ng dalaga ang pinto ni Irene. Irene, come on, sigaw naman ni Clark. Kung hindi mo bubuksan to, mapipilitan kaming sirain to. Bumuntong hininga si Irene at binitiwan ang gunting, tsaka siya tumayo at marahan na naglakad sa pinto. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at napasinghap ang lahat nang makita siya sa unang pagkakataon na ilang araw na siyang wala. Agad siyang niyakap ni Mamita at ang iba naman ay nag-aalala na napatingin sa kanya. Lalo na ang mortal niyang kaaway na si Ellie. Irene, nag-aalala na tawag ni Mamita. Okay ka lang ba? Ilang araw ka nang nandito anak. Nag-aalala na kami sa'yo. Okay lang ako, paus na sabi ni Irene. Pasok kayo. We are so worried about you. Akala namin habang buhay ka nang nakakulong dito, sigaw ni Ellie sa maarting boses. Hindi mo na magawa pang ayusin ang unit mo, Irene. Nasaan si Dylan? Tanong ni Irene, na nakapagpigil sa lahat. Si Dylan, nasan siya? Bumuntong hininga si Clark. Mamayang gabi pa siya makakapunta kasi may naasikaso pa raw siyang importante. Alam ni Irene na matapang siya. Pero iba pa rin pala kapag mas dumami na ang nakakaalam at mas maraming may ayaw sa kanya. Akala niya nga ay kaya na niya ulit lumaban pa. Pero ano tong ginagawa niya? Balik na naman siya sa pagiging zero. Hindi na naman niya kayang ipaglaban ng sarili. Irene, tawag ni Mamita. Magiging okay din ang lahat. Inaayos na namin ang iba mo pang mga dokumento na nagpapatunay na inabuso ka at ginamit nung gabing yon. Malapit na rin naman naming malaman kung sino ba talaga ang gumawa nun sa'yo at sino ang naging dahilan bakit sira ang pangalan mo. Si Micaela lang naman ang alam kong kaaway ko, Mamita. Nakangising sabi ni Irene. Siya lang ang taong ayaw na ayaw akong makita at gusto na akong burahin sa mundo. Nakakala niya ay sa kanya. Paano ng trabaho ko, Mamita? Ang bake shop ko. Inaasikaso na rin namin ang bagay na yon, anak. Si Dylan ang umaasikaso sa mga negosyo mo habang kami naman ang umaasikaso sa mga business partner mo at mga client na kinuha ka. Ang iba sa kanila umatras, pero ang iba naman ay nanatili pa ring loyal at mahal ka. Sadyang hindi natin masisisi ang iba na ayaw sa'yo. Pero babalik rin ang mga yon. We even hired a lawyer, sabi ni Ellie. Dylan is so angry right now at hindi na namin siya mapigilan pa sa kung anong gagawin niya. When it comes to you, he's raining bullets in his hands. Dumating naman ng gabi ay naiwang mag-isa si Irene dahil abala ang lahat dahil sa kanya. Pinagmasdan niya ang gunting na hawak niya. Matulis yon at kapag tumama ay pwede siyang masugatan. Ngunit bigla niyang naisip ang mga taong nandyan para sa kanya at ang mga taong handa siyang ipaglaban. Paano siya susuko? Irene, gulat na tawag ni Dylan nang makita ang dalagang may hawak na gunting. Anong ginagawa mo? Natataranta na tumakbo ang binata at agad na kinuha ang gunting. Chinecheck ko lang, mahinahon na sabi ni Irene. Chinecheck? Nagtatangkang tanong ni Dylan at tiningnan ng dalaga. Halos sugatan mo ng sarili mo, Irene. Hindi mo naman kailangan gawin yan dahil nandito kami. Nandito kami para ipaglaban ka. Please, give us some time.
Nilalakad na namin. Natigilan si Dylan nang marahan siyang yakapin ng dalaga at umiyak sa kanyang dibdib. Pakiramdam ng binata ay ngayon lang niya naramdaman at nakita ang mahinang si Irene sa kanyang harapan. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Dylan ang dalaga na nagpatalo sa isang sitwasyon na alam niyang kaya nitong lutasin, pero naalala niya na kung sinong pinakamatapang ay siya ring may kahinaan. "Thank you," bulong ni Irene. "Kanina pa kita hinihintay na dumating." Hinaplos ni Dylan ang buhok ng dalaga at nanatili sila sa living room na magkayakap. "Kanina mo pa ako hinihintay?" Tumango si Irene at humigpit ang yakap sa binata. "Ikaw ang kailangan ko, Dylan." Kinagat ng binata ang kanyang labi at marahang niyakap ang dalaga. "I'm sorry I'm late." Umiling si Irene at nag-angat ng tingin, kaya nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngayon ko napagtanto na may dahilan pa pala para lumaban. Ngumiti ng bahagya si Irene. "Na pwede na akong maging mahina kasi may sandalan na ako." "Irene, hindi ka nag-iisa sa laban na to, okay? Huwag rin sanang pumasok sa isip mo na hindi mo kaya at wala kang kakampi kasi nandito ako. Kami ng mga tunay na nagmamahal at naniniwala sa'yo." Hinalikan ni Dylan ng noo ng dalaga at napapikit. "Husgahan ka man at layuan ng mundo. Asahan mo na nandito ako para yakapin ka. Ako ang magiging takbuhan mo sa magulong mundong to." Tumango si Irene at nalaglag ang luha sa kanyang mga mata. Ngumiti si Dylan at agad na sinuklay ang buhok ng dalaga na nakatitig sa kanya. "Lalaban ka. Babawiin mo lahat at sasamahan kita sa laban na yon." Ngumiti si Dylan. "Magsisimula tayo bukas. Kaya mo?" Ngumiti si Irene. "I love you." Natawa at ngumiti si Dylan. "I love you too, my fashionista girlfriend." Kinabukasan ay nagising si Irene na may naamoy siyang mabango mula sa labas ng kanyang kwarto, kaya agad siyang bumangon. Pumunta muna siya sa banyo at agad na naghilamos at mabilis na lumabas. Pagbaba niya ng hagdan ay naabutan niya si Dylan na nagluluto. "Good morning," nakangiting sabi ni Dylan. "Ang aga mong nagising ah," tanong ni Irene. "May special occasion ba?" "Wala naman," umiling si Dylan at nilapitan si Irene. "This is your day, Irene." Napakurap naman si Irene dahil hindi naintindihan ang sinabi ng binata. Natawa naman si Dylan at agad na inalalayan ng dalaga na umupo sa high chair at agad siyang inasikaso. "May mga pupuntahan tayong meeting. Nandun ang parents ko at nandun rin ang mga kaibigan nating modelo. We will talk about our career," sabi ni Dylan. "Kaya sinabi kong ito ang araw mo." "Anong tungkol sa career ko?" tanong ni Irene. "Well, kagaya ng sinabi ni Mamita, ay may iba pa ring naniniwala sa kakayahan mo. Ang iba naman ay nananatiling neutral dahil sa issue habang ang iba naman ay talagang iniwan ka na. Those big luxury brands need you, Irene." Ngumiti si Dylan. "Kailangan mong bumalik." "Pero paano? Paano yung mga taong ayaw na sa akin?" tanong ni Irene. Tumawa si Dylan at namewang. "Parang hindi yata yung Irene na yan yung nakilala ko. Kasi sa pagkakaalam ko, ang Irene na nakilala ko ay matapang, palaban, at higit sa lahat, may isang salita. Hindi mo kailangan ng validation ng ibang tao para lang matanggap mo ang sarili mo. You need to focus on yourself and be better." Pagkatapos nga nilang kumain, kinaumagahan, ay agad nang naghanda si Irene.
Nagsuot siya ng isang black leather mini skirt, isang puting turtleneck at isang itim na coat. Tinali niya ang kanyang buhok sa pinakamataas na ayos at agad na nag-ayos ng kanyang makeup. "You look gorgeous and fierce," ngumiti si Dylan. Ngumiti rin si Irene. "Dahil sa'yo." Hinalikan ng dalaga ang binata sa labi at humiwalay. "Thank you for being by my side." "Always," ngumiti si Dylan. Nang matapos sila sa paghahanda ay agad na silang umalis. Huminga ng malalim si Irene habang tinatahak nila ang daan papunta sa kumpanya nila Dylan. Nang makarating doon sa loob ng ilang oras ay bumaba sila at dire-diretso ang lakad papunta sa elevator at tamang floor. "Mommy," tawag ni Dylan pagbukas pa lang ng meeting room. "Nandito na ba ang lahat?" "Yes, Dylan." Ngumiti si Danica at agad na tiningnan si Irene. "Hello, darling. Napakaganda mo." Tumango si Irene at ngumiti. "Thank you, Miss Danica." "Have a seat. Kanina ka pa nila hinihintay." Ngumiti si Danica. "I'm your personal lawyer. Ako ang hawak sa kaso at ako rin ang gagawa ng mga possibilities para mahanap natin ang may gawa nito, okay?" Hindi makapaniwala si Irene at agad na tiningnan si Dylan na may mayabang na ngisi. Nagsimulang mag-discuss kasama ang mga CEO ng luxury brand at halos mapuno ang lamesa ng mga taong naniniwala sa kanya. Napangiti na lang si Irene at naisip ang kanyang modeling career at hindi na ulit siya papayag na mawalan. "Actually, dear," ngumiti ang CEO ng kumpanya ng mga mamahaling heels. "Naniniwala talaga ako sa'yo ever since. Bata ka pa lang ay kami na ang kasama mo hanggang sa maging dalaga ka at magkaroon tayo ng maraming sapatos. You know, you did a lot to our company kaya naman hanggat maaari ay ayaw namin na masira ang pangarap na ginawa natin ng sabay." "I agree." Ang CEO naman ng cosmetics line. "Alam mo nowadays, bully na ang mga modelo at kailangan nila ng kagaya mo na marunong mag-speak up, matapang, at higit sa lahat hindi umuurong sa laban. Personal favorite kita at personal picks for beauty kaya naman umaasa ako at naniniwala dahil may potential ka. Napapatunayan mo yon." Nangilid ang luha sa mga mata ni Irene nang marinig ang sinabi ng ibang CEO sa kanya. Na hindi lahat ng tao ay kaya siyang talikuran dahil may mga tao pa ring handa siyang ipaglaban. Nang matapos ang meeting na yon ay mas dumami pa ang project na dumaan sa dalaga. "I want Micaela out in this industry," seryosong sabi ni Irene. "You want that?" Ngumiti si Mamita. "Pwede naman nating gawin yan." Ngumiti si Irene. "Ako na po ang bahala sa ngayon, Mamita." "You've done enough." Tumawa si Mamita. "That is why I include your name to the guest list for the event this coming week. Nandun lahat ng mayayaman na luxury brand, journalist, media at iba pa. Your mommy organized the event pero dahil wala ka sa listahan ay nilagay kita. You'll be speaking up, okay?" Hinaplos nito ang buhok ng dalaga. Huminga ng malalim si Irene at tiningnan ng mga naging kaibigan niya. "This is the time to speak up for your past, Irene," ngumiti si Ellie. "Prove them wrong," ngumisi si Clark. Natawa naman si Irene at tiningnan ang invitation event at ngumiti ito. Ito na rin siguro ang tamang oras para ipaglaban ang sarili. Gusto na niyang matapos ang matagal na pagtatago sa nakaraan. Ito na ang oras para magpakita at ipakita ang kayang gawin ng nag-iisang Irene poblasyon. "It will be great, Irene," nakangising sabi ni Dylan. "After that, you will be at peace." "Sana nga, Dylan." Ngumiti si Irene. "Para na rin makausap ko ang mami ko tungkol dito, na nabiktima lang rin ako." Hinalikan ng binata ang labi ni Irene. "Mahal kita." Tiningnan ni Irene ang mga taong abala,
Tsaka niya hinila si Dylan sa isang kwarto na wala namang tao at doon hinalikan. Natawa ang binata at agad na binuhat ang dalaga. Tsaka nito ipinagpatuloy ang ginawa ni Irene. Pakasal na tayo? Tanong ni Dylan habang hinuhubad ang skirt at damit ng dalaga papunta sa mga balikat ng binata na nakatayo sa harapan niya. Please? Nanlaki ang mga mata ni Dylan. Irene? Where did you get this wild, huh? Ngayon lang, nasa mood ako eh. Nangaakit na pinaglandas ni Irene ang kanyang kamay sa hubad niyang katawan. Come on, Dylan, turn bad memories into a good one. Ngumiti si Dylan at agad na hinalikan ng dalaga na natawa at mabilis na kumapit sa kanya. The room is filled with noises of the two who love each other. This is the day and Irene got something to prepare for. Huminga ng maraming beses ang dalaga at agad na sinuot ang kanyang alahas, maging ang pulang lipstick. Pagkatapos niyang tingnan ng sarili, suot ang isang red deep V-neck stretch satin trumpet dress ay ngumisi siya dahil halatang halata ang kurba ng kanyang katawan, maging ang hati ng kanyang dibdib ay talagang hulmado. Are you ready, sexy? Tanong ni Dylan na nakasuot ng maroon formal tuxedo na nasa gitna ang botones. Yes, ngumiti si Irene. Hinaplos ng binata ang bewang ng dalaga papunta sa pang-upo nito, tsaka ngumiti. Speak your mind and let your voice be heard, okay? Ilang minuto ang nakalipas ay agad na silang umalis at mabilis na sumakay sa kanilang kotse na nakalaan para sa kanila. Hawak ni Dylan ng hita ni Irene na panay ang buntong hininga at handa ng lumaban para sa kanyang sarili. Ilang oras ang nakalipas ay nakarating sila sa Okada dahil doon ang nasabing event. Here's our invitation, sabi ni Dylan na makapasok sila. He's my girlfriend. Okay sir, welcome to Okada, ngumiti ang lalaki. Tumangulang si Irene at agad na naglakad papunta sa loob at hindi sila nagkamali dahil lahat ng tao ay nasa kanila ang atensyon. Ngumiti si Irene at tiningnan ang kanyang ina na gulat na napatingin sa kanya habang si Micaela naman ay napatayo nang makita siya. Huminga ng malalim si Irene at agad na naglakad papunta sa kanilang upuan. What are you doing here, Irene? Tanong ng ina ng dalaga. I'm on the guest list, ma'am. Ngumiti si Irene. Ayaw mo bang nandito ang nag-iisa mong anak sa unang asawa? Nagtagis ang panga ng kanyang ina. Don't make a mess. Mukhang hindi mo dapat sa akin sabihin yan, mommy. Tiningnan ni Irene si Micaela. Sabihin mo sa anak mo sa labas, manahimik siya at baka siya pa ang gumawa ng gulo sa maganda mong party. Nagsimula ang party at iba't ibang brand ang nagsalita sa harapan para batiin ang kanyang ina na nakangiti. Bawat brand ay sinabi ang pangalan ni Irene na para bang sinasadya nilang i-acknowledge ang kanyang presensya. Natawa si Irene at uminom ng wine habang nakatingin sa unahan, ngunit mas lalong ngumisi si Irene nang magsalita na si Micaela. As far as I know, bawal dito ang hindi naman talaga kasapi ng pamilya, sabi ni Micaela na naka-microphone pa. Me and my mother know that everyone here is happy with our presence. The brands, the CEO, and the organizer. Thank you so much for coming here tonight, but I won't shut my mouth because Irene is here. She's crazy, bulong ni Ellie na nasa gilid. Irene is the highest paid model who ran away with her issue. Ngumiti pa si Micaela at tiningnan si Irene na seryosong nakatingin sa kanya. Tumakbo dahil gipit at walang matatakbuhan na CEO na handa siyang saluhin
At alam mo ang nakakatawa? Bumalik na siya na para bang walang nangyari sa nakaraan. Irene has a scandal with different boys. Lahat ay napasinghap habang ang iba naman ay nagtatangkang nakatingin sa kanya habang tuwang-tuwa siyang nakatingin sa lahat. Huminga ng malalim si Irene dahil lahat ng tao ay tahimik at ang media ay patuloy sa pagkuha ng larawan. You want to be a star, right? Natawa si Micaela. Ibibigay ko sa iyo ang gusto mo nang umalis ka na sa lugar na to. Irene smiled. Are you done? Napawi ang ngisi sa mukha ni Micaela habang nakatingin sa kanya. What are you saying? Are you done ruining my name so many times? Can I speak? Ngumiti si Irene habang dahan-dahan na tumayo at pumalakpak ng dahan-dahan. Pinahanga mo ko, Micaela. Gusto mo bang ako na ang tumapos ng kwento? Dahil tahimik ang mga tao, ay rinig na rinig ang kanyang boses kahit hindi na siya gumamit pa ng mikropono. Huminga ng malalim si Irene habang nakatingin sa lahat ng taong nakatingin sa kanya. Pinanlakihan siya ng mga mata ng kanyang ina, ngunit iniwas niya ang paningin niya doon at diniretso ang tingin kay Micaela. Years ago, I went to your party kasi sabi mo mag-e-enjoy ako. Kasama ang mga kaibigan natin na modelo. Pumunta ako kasama ang mga kaibigan ko na akala ko ay mapagkakatiwalaan ko, higit pa sa'yo. Huminga ng malalim si Irene. They put a drug on my drink na hindi ko alam kung paano at saan nangyari. Hindi ko na alam ang kasunod na nangyari dahil wala na ako sa katinuan. At ang huli kong nakita ay ang camera na nasa paligid, mga taong nagtatawanan at mga lalaking pilit akong dinadala sa kwarto. Pumiyok ang boses ni Irene, ngunit nilunok niya yon at ngumisi. That's not true, sigaw ni Micaela. Gusto mo ang nangyari, ikaw mismo ang may gusto. Shut up, sigaw ni Irene. Hindi mo alam kung anong dinanas ko habang nasa kwarto ako. Nag-iisa at walang taong sumasagot sa akin. Hindi mo alam kung anong dinanas ko sa mga kamay ng mga lalaking modelo na halos ibigay ko ang sarili ko. No one answered me when I'm screaming. No one saved me. Tumulo ang luha sa mga mata ng dalaga na agad namang hinawakan ni Dylan. Lahat ng tao ay gulat sa kanyang mga sinabi. Ngunit hindi pa doon tapos si Irene. Gusto niyang sabihin ang lahat ng nalalaman niya habang nakatingin kay Micaela, na hindi na halos makatingin sa mga tao. Tiningnan niya ang kanyang ina na napatayo at napahawak sa kanyang bibig. Kaya maging ang mga CEO ng kilalang brand ay halos hindi na rin makapagsalita sa gulat sa kanyang sinabi. Tinanggal mo ko sa trabaho ko na wala akong kaalam-alam. Gumawa ka ng article tungkol sa akin at hinayaan mo kong mapahiya sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Hinayaan mong pagpiestahan ako ng mga tao. Sigaw ni Irene. Hindi lang yon, Micaela. Your father and you ruined my family. Oh my God! Sigaw ng kanyang ina. Micaela! No, Mommy! No! Sigaw ni Micaela. Gumagawa lang siya ng kwento na para bang siya ang kawawa dito. Kwento niya lang yan. Nakakahiya ka, sigaw ng ina ni Irene. Akala ko ay kagagawa ni Irene lahat ng to, tapos ito ang malalaman ko? Huminga ng malalim si Irene at lahat ng CEO ng mga brands at iba pa ay napailing na lang. Ngumiti si Irene sa kanyang manager na nakangiti rin sa kanya at lahat ng tao ay sa kanya ang tingin. Hindi maipaliwanag ni Irene ang nararamdaman niya. You did great, ngumiti si Dylan at hinalikan ng pisngi niya.
I'm so proud of you. Balik na ulit sa dati ang lahat at masaya si Irene na bumalik na rin sa dati ang negosyo niya at sunod-sunod ang project niya na pili lang rin ang tinatanggap ng kanyang manager. Sa mga nakalipas na araw ay naging mas magaan, mas maayos at mas maganda ang naging takbo ng buhay niya. I'm engaged! Sigaw ni Irene habang nasa resort sila at nagkakasiyahan. Oh my God! Sigaw ni Ellie. Tumawa si Irene at umupo sa hita ni Dylan na agad na niyakap ang kanyang bewang. Lahat ay masaya para sa kanya kaya hindi niya maiwasan na mapangiti dahil mas magaan na ang kanyang nararamdaman. Wala nang takot at wala na ring pangamba dahil nasa maayos na ang lahat. Nawala na rin ng career si Micaela at hindi na rin nag-uusap si Irene at ang kanyang mommy dahil sa kahihiyan dulot ng stepsister niya. Huminga ng malalim ang dalaga at agad na kumain habang nakikipag-inuman naman si Dylan sa kanyang mga kasama. Halos lahat ng modelo ay nasa resort dahil sa celebration na pinangunahan ni Irene. Ang saya-saya mo, ngumiti si Mamita. Nakikita ko ang glow ng mukha mo. Masaya lang ako, Mamita, natapos na ang lahat. Ngumiti si Irene. Mas dumami pa ang projects at mas gumaan pa ang negosyo ko. Dahil sa tulong mo. Manager mo ko at trabaho ko na asikasuhin at alagaan ka. Hinawakan ni Mamita ang kanyang kamay. Masaya akong nakilala mo si Dylan. Nakakatuwa na parang dati lang ay crush ka ng batang yan at kung makapag-utos sa akin ay para bang kilala niya ako noon. Hanggang sa pinasok ko siya sa agency ko. Swerte ako kay Dylan, Mamita. Tinanggap niya ako sa nakaraan ko. At patuloy niya pa rin akong tinatanggap sa mga kinikilos ko ngayon. Sobrang grateful ako. Ngumiti si Irene. Natawa si Mamita. Ito ang simula ng bago mong career, okay? Mas mag-iingat na tayo at actually hindi ko na nga dapat alalahanin yun kasi nandiyan naman na si Dylan. Pero gagawin pa rin namin ang best namin. Sa araw na yon ay nagkasiyahan sila sa swimming pool na malaki. Suot ni Irene ang navy blue na bikini at nakita niya agad si Dylan na nasa gilid. Lumapit siya doon at agad na lumusong sa tubig kaya nagulat ang binata. Babe! Natawa si Dylan at agad na hinawakan ang magkabilang braso ng dalaga. Diyan ka lang, dito ako sa tubig. Natawa si Irene. Are you happy? Well, super happy. Inayos ni Dylan ang buhok ng dalaga. Ikaw, anong nararamdaman mo ngayon? Ngumuso si Irene at umupo sa tabi ni Dylan. Masaya ako kasi magiging asawa na kita. Ngumisi si Dylan at pinatong ang hita ni Irene sa kanyang hita. Hinalikan niya ang dalaga na agad namang sumagot sa kanyang halik. Humiwalay ang dalaga at nagtawanan silang dalawa habang hawak ni Dylan ang pangupo niya. Namimihasa ka na, ah? Natawa si Irene. What? I'm just addicted to your lips. Natawa si Dylan at agad na hinawakan ng pisngi ni Irene. Ngumiti ang dalaga at hinawakan ng dibdib ni Dylan. Masaya akong nandito ka sa tabi ko. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Siguro habang buhay na akong nagtatago sa bake shop ko at hindi ko kilala ng tao. Tiningnan ni Dylan si Irene at kahit saang anggulo talaga tingnan ang dalaga ay hindi nakakasawa ang mukha nito. Naalala pa ng binata na laging si Irene ang mukha ng bawat brand at ang laging nananalo sa pinakamagandang babae sa model industry. Kaya pangako, magiging mabuting asawa ako sa'yo. Hinawakan ni Irene ang kamay ni Dylan. At magiging mabuting mommy ng mga anak natin. You wanna have kids? Tanong ni Dylan. Ikaw, gusto mo na ba? Malambing na tanong ni Irene at hinaplos ang braso ni Dylan. Babe,
Handa ako. Ngumiti si Dylan. Ayokong biglain ka at ayoko naman na mapilitan ka. Ngumiti lang si Irene at marahang niyakap ang binata. I'm ready, Dylan. Handang-handa akong maging ina ng mga anak natin. Napangisi si Dylan at marahang niyakap ang dalaga at sabay silang napatingin sa gilid dahil nagkakasiyahan na ang lahat. Tumayo silang dalawa at nakisali sa mga nagtatawanan hanggang sa nakaramdam ng hilo si Irene. Are you okay? Tanong ni Ellie. Nasusuka ako, Ellie. Nakangiwing sabi ni Irene. Hindi naman ako uminom ng alak pero nasusuka ako. Napatakip ng bibig si Ellie at agad na napatingin sa tiyan ng dalaga. Don't tell me, buntis ka. Nanlaki naman ang mga mata ni Irene at napahawak sa kanyang bibig. Dahil hindi niya nakaya pa at mabilis siyang tumakbo sa kusina para magsuka. Mabilis na tumakbo si Dylan at Ellie para alalayan si Irene. Babe, are you okay? Nag-aalala ng tanong ni Dylan. Looks like magiging daddy ka na, Dylan. Nakangiting sabi ni Ellie. Possible na buntis nga si Irene. Napatingin si Dylan sa dalaga na nanghihinang nakatayo at nakasandal sa sink. Kinagat ng binata ang kanyang labi at mabilis na hinawakan ang kamay ni Irene. Is that true? Tanong ni Dylan. Hindi ko pa sigurado, Dylan, sabi ni Irene. Huminga ng malalim si Dylan at agad na tumango. Uuwi tayo bukas para ipacheck up ang kalagayan mo. Hindi na ako makapaghintay. Ngumiti si Irene. Okay. Years later, taon na ang nakalipas magmula ng ikasal si Irene at Dylan, naging mas masaya at makabuluhan ang kanilang pagsasama. Sa mga nakalipas na taon, ay naging maayos na ulit ang trabaho ni Irene at mas marami pa siyang offer na natanggap magmula ng ikasal siya kay Dylan. Smile, Irina! Nakangiting sabi ni Irene sa kanyang panganay na anak na sinundan ang yapak niya sa pagiging modelo. Ayan, ganyan nga, build your confidence. Debut pa lang ng anak mo may potential na, sabi ni Mario kay Irene. Hula ko, magiging modelo rin yan gaya mo. Natawa si Irene. Mas maldita pa sa akin yan, Mario, kaya talagang maghanda sila sa anak ko, lalo na ang mga bullies. Sa ilang taon ng kanilang kasal ay nabiyayaan sila ni Dylan ng 2 anak. Isang babae na si Irina at isang lalaki na si Dawson. Sa totoo lang, hindi akalain ni Irene na magiging ganap na siyang ina sa mga nakalipas na taon. Marami siyang natutunan at higit sa lahat, pinag-aralan niya ang pag-aalaga sa kanyang mga anak. Good job! Ngumisi si Irene sa kanyang anak. Maganda po bang ginawa ko, Mami? Tanong ni Irina habang inaayos nito ang buhok. Dalaga ka na nga talaga, Irina. Ngumiti si Irene. Gusto mo talagang maging modelo? Irina smiled. Yes, Mom. I want to be like you. Napangiti si Irene at hindi niya alam kung magiging handa siya para doon. Kahit pa sabihin niyang sanay na siya sa modeling, ayaw niya rin na magkaroon ng mataas na expectation ng mga tao sa kanyang anak. Pero naniniwala siya kay Irina at naniniwala siya sa ugali nito na kaya niyang abutin ng mas mataas pa ang nagawa niya. Are you done? Tanong ni Dylan habang nasa braso nito ang tuxedo. Yes, inalalayan ko lang si Irina lalo na't unang araw ng photoshoot niya. Ngumiti si Irene. Nasaan si Dawson? Nasa opisina mo. Ayaw niyang lumabas at sunduin kayo dahil pinagkakaguluhan daw siya ng mga tao. Natawa si Dylan. Masyadong mahiyain ang bunso mo, babe. Napailing si Irene. Sabay-sabay na tayong kumain. Sa mga nakalipas nga na taon ay nagkasundo rin sila ng kanyang ina. Nagkaroon ng kapatawaran ang lahat at nagdesisyon ang kanyang ina na hiwalayan ang asawa nito. Habang si Micaela naman ay umalis ng bansa dahil sa kahihiyan na natanggap niya. Magmula noon
ay naging payapa na ulit ang puso ni Irene sa kanyang nakaraan. Nawala na rin ang pangamba niya sa mga bagay-bagay dahil alam niyang nandyan si Dylan. "Mami, gusto ko pong pumasok sa car racing," sabi ni Dawson habang hawak ang kutsara. "Bakit mo naman gusto ang car racing?" tanong ni Irene. "Dylan?" "I'm not doing anything, babe." Depensa agad ni Dylan sa kanyang asawa. "Dawson, anak." Natawa si Dawson dahil ang kanyang ina lang ang nakakatakot magalit. Gusto ko pong subukan dahil hilig ko po ang kotse. I wanna give it a try." "Kaya mo ba?" tanong ni Irene. "Opo," agap na sagot ni Dawson. "Papayagan mo po ba ako, Mommy?" Kinakabahan ng binata dahil alam niyang ayaw ng kanyang ina na sumubok siya ng mga delikadong bagay. "Mag-iingat naman po ako, Mama." Tiningnan ni Irene ang kanyang anak. Binata na rin ang kanyang bunso at mahilig mag-experiment ng mga bagay-bagay. Bumuntong hininga si Irene at agad na tumango, kaya agad na nanlaki ang mga mata ni Dawson. "Papayag ako pero..." Seryosong tiningnan ni Irene ang anak. "Lahat ng grades mo hanggang makatapos ka ay walang bagsak. Lahat ng yon ay dapat may award. Take that as a challenge, then papayagan kita sa car racing." "Yes, Mama," mayabang na sagot ni Dawson. "Kaya ko po." Sa araw na yon ay abala ulit si Irene sa kanyang trabaho. Lahat ng modelo ay nakatingin sa kanila at sa kanyang pamilya nang magpunta sila sa isang event. Lahat sila ay nakasuot ng formal na damit at agaw pansin na naman ang kanyang asawa na nakahawak sa kanyang bewang. Hindi na ata ito bago dahil sa paglipas ng maraming taon, hindi pa rin nagbabago ang pakikitungo ni Dylan sa kanya at mas lalo pang naging sweet. "Hello, Mrs. De La Fuerte," ngumiti ang CEO, "and to your family as well." Ngumiti si Irene. "Hello, this is Irina, my daughter. Siya sana ang ipapasok ko for runway sa event sa susunod na buwan. She's well-trained. Magaling rin sa ibang bagay at..." "Dear, nasa lahi niyo na ang pagiging modelo kaya naniniwala akong may mas ibubuga ang anak mo." Ngumisi ang babae. "Nakikita ko ang social media niya at nakikita kong pinopromote niya ang product namin na madalas niyang ginagamit." Natuwa naman si Irene at hindi nga talaga siya nagkamali sa kanyang mga anak. Iniisip pa rin niya ang nararamdaman ng dalawang anak lalo pat kalat ang pangalan nila. Isa sa mga pinakaimportanteng pinagtutuunan ng pansin ni Irene ay ang nararamdaman ng bawat isa. "Sigurado ka, Irina? No pressure?" tanong ni Irene sa anak. "Okay lang kung hindi ka komportable sa maraming tao. Alam kong hindi ka pa sanay at alam ko naman na may takot pa rin sa puso mo kaya tinatanong na agad kita." Malumanay ang tono ng boses niya. "I will give it a try, Mommy," ngumiti si Irina. "For you, of course." Ngumiti si Irene. "Kapag hindi mo kaya, susunduin kita sa backstage. Just text me." Tumango si Irina. "You're the best, Mommy." Napangiti si Irene at hinayaan ang kanyang anak na magmasid sa loob. Napatingin naman siya sa kanyang asawa na nakangiti at tila proud dahil sa kanyang ginawa. Niyakap niya si Dylan na marahang tinapik ang kanyang likod. "You did well, babe," bulong ni Dylan. "Hindi nga ako nagkamali na ikaw ang pinakasalan ko. You're my blessing. You're my wife and a mother to our kids." "I want the best for them, babe." Ngumiti si Irene at hinawakan si Dylan. "For our family." "I know." Hinawakan ni Dylan ang kanyang kamay. "Kapag hindi mo na kaya, sabihan mo lang ako. Ako naman ang kikilos sa ating dalawa. Kapag pagod ka na..." Tinapik ni Dylan ang balikat niya. "Sandal ka lang. Hinga ka ng malalim at laban ulit." Napangiti si Irene at niyakap ng mahigpit ang kanyang asawa.